I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, hi everyone. Ayan, sa mga Pilipino, sa buong daigdig, shout out po sa inyo lahat. Itong video na ito guys, no, natatandaan nyo naman yung pahayag ni Sara Duterte. Kung nakikita nyo din naman yung inasal niya na talagang lahat nagtataka kung bakit ganun daw. Sabi ng iba, baka may problema sa kaisipan, kailangan magpatingin. Totoo naman yan. Ikaw ay isang mataas na opisyal, hindi mo dapat gawin yun. Kung talaga ikaw ay isang abogada, dapat ang mga words na lumalabas sa bunganga mo, yung talagang kaaya-aya sa mata ng publiko. So, dahil dito, mga kababayan, yung sinabi nila, yung bang sinabi niya panghukay, mayroon daw criminal offense, pwede daw siya makulong. Palagay ko, mayroong guys, paglabag sa batas. At sabi ng isang abogado, maari siyang kasuhan. At sabi ng isang abogado, maganda daw yung ginawa ng ating mahal na Pangulo sapagkat hindi pumatol, talagang ngiti lang kanyang isinagot sa mga tanong sa kanya regarding sa mga banat ni Sara Duterte. So sabi ng isang political analyst, bago siya magsalita na hindi magaling na presidente si Pangulong Marcos Jr., kailangan bago siya magsalita ng ganun, mayroon siyang ibubuga sa sarili niya. Ibig sabihin, dapat mas magaling siya kaysa sa Pangulo. So, para kompleto detalyado guys, panoorin nyo ito. Ito guys, ayon kay political analyst Ronald Llamas, okay lang naman na banatan ni Sara Duterte ang presidente, which is ang PBBM, pero sana siguraduhin niya na mas magaling siya. Tama nga naman. Diba guys? Kaso lang palpak naman yung pamumuno niya sa DepEd diba? Yung issue laban sa kanya, kaya siguro nagdi-deliryo siya. Kaya kung ano nung pinagsasabi niya, well, dahil dyan mga kababayan, pakinggan nyo guys tong sinabi ni dating Halimbawa, ito lumalabas ngayon na corruption sa DepEd, yung 90,000 deficit sa mga schoolhouses. Nung ikaw ay nag-resign, 160,000 na. Ibig sabihin, hindi ka naman ganun kagaling. No? Okay lang naman banatan mo yung presidente. Pero sana, siguraduhin mo na mas magaling ka. Oo. No? Sabi niya, hindi raw marunong maging presidente si BBM. Yun ang statement. Hindi marunong maging presidente. Mabigat yun, ha? Correct. Oo. Pero sana naman, magaling ka na maging vice president. Halimbawa, sa budget hearing, sana maipaliwanag mo naman paano mo ginastos yung budget mo. Imbis na papapalitan mo yung presiding officer. Ngayon lang ako nakakita ng gano'n sa budget hearing na ikaw ay resource person, pinapatanggal mo yung presiding officer. So, maraming mga president setting. Ito si Vice President Sara Duterte. Papahayag ang ginawa ng ating Vice Presidente labang kay Bongbong Marcos. Pero pansin niyo ba na si Bongbong Marcos ay hindi nagsasalita, hindi kumikibo, hindi sinasagot ang mga katanungan tungkol dito sa mga negatibong pahayag ni Sara Duterte. At ang kanyang ganti sa mga katanungan ay isang ngiti at hindi sinasagot yung mga katanungan tungkol sa mga negatibong pagpapahayag. Alam nyo, para sa akin, ang ginagawang ito ng presidente ay isang taktika upang mapanatili niya ang kanyang dignidad, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kredibilidad, at ma-maintain yung kanyang paggalang sa sarili. Kasi kung papatulan mo itong mga negatibong pahayag, ay ang tendency nito ay maaring lumala lamang ang sitwasyon between the two parties, yung partido ng mga Duterte at partido ng mga Marcoses na sa kasalukuyan ay kinikilingan na rin ng mga Dilawan, kinikilingan ng mga Pinklawan at ng iba't iba pang mga grupo at organisasyon. Pero sa tingin nyo ba ay epektibo ang discarding ginagawa ng Pangulo
ng ating bansa sa kanyang pagsasawalang kibo sa mga negatibong pahayag laban sa kanya ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa ganang akin ay tama ang ginagawa ng Pangulo. Huwag mo sagutin kasi you will stoop down to her level kasi nga ang dami ng negatibong sinasabi ng taong bayan laban sa Vice Presidente even without the President answering all of these negative accusations coming from the Vice President. So sabi nga ng ilang kababayan natin ay medyo parang may something with the Vice President, medyo lumagpas na daw at medyo may sumasayad na sa kanyang kaisipan. So yan ang mababasa ninyo sa mga ilang artikulo at sa mga social media account, lalong-lalo na dito sa YouTube, na kung saan talaga namang binabatikos na din si Vice Presidente in defense of the incumbent President of the Republic of the Philippines. So para sa akin medyo tama ang ginagawa ng Presidente, huwag mong pansinin at ito ay isang mabisang taktika upang mapanatili mo ang iyong reputasyon, kredibilidad, dignidad at ang iyong reputasyon. Guys, so panoorin nyo itong sinabi ni Attorney Bueno. Ito ba yung sinasabi ni Sara Duterte pasok sa impeachment offense? Maari ba siyang makasuhan? Maari sa bang matanggal sa pwesto? Agoy, paktay tayo dahi. So dahil dyan guys, panoorin nyo para may idea kayo. Okay? Ano nga ng isang estudyante, ang sinasabi niya yung mga binitawang salita ni Sara Duterte ay pwedeng gamiting dahilan upang ma-impeach siya diyan sa mababang kapulungan. At ang aking kasagutan ay pwedeng gawin yan na dahilan. At yan po ay pumapasok sa ilalim ng betrayal of public trust. Bukod dyan, pwede din gamitin yan na dahilan at yan ay pumapasok naman sa sedisyon.